Ito na po ang pinakabagong Honda Click 125 2024 version. At ito po yung kanilang glossy black color. Gaano nga ba kaganda ang pinakabagong scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito na po yung pinakabago nilang Honda Click 125. At ito pong ating binibigyan ng review for today. Ito po yung kanilang standard version. At ang kulay po pala na ito po yung kanilang glossy black. So all black po lahat ito ha, wala po siyang color combination. Dito po sa bandang gitna, naka-aim shift design to, halos di lang natin pansin dahil nga all black yung kanyang color. Nakaterno po yan dito sa kanyang bandang itaas, dito po sa kanyang handlebar cover. Naka-aim shift din po yan. Sa gitna may nakalagay naman po rito na Honda in white color na decal. Dito po sa bandang ibaba may nakalagay rito na FI or PGM-FI, also known as programmable fuel injection. So ang kagandahan naman po niyan, since naka-FI na po ito, is napakatipid niya sa pagkonsumo ng gasolina dahil mayroon lamang po itong 50.3 kilometer per liter na fuel consumption. Kaya kung naghahanap po kayo ng mga pang daily service na scooter, saktong-sakto ito para sa inyo. Ito pong design ng kanyang headlight, no, napakaganda. Very sharp yung kanyang edges. At ito pong kanyang ilaw dito po sa bandang itaas is very attractive. Nandirito na rin po located itong kanyang turn signals rito po sa bandang itaas. At ito pong kanyang split na daytime running light, napakaganda. Very aggressive yung kanyang dating. Nagkaroon pa ng pins rito na mga ilaw, which is yan naman yung parang nagsisilbing kanyang kilay at eyebrow. At ito naman pong kanyang main light, ito yung kanyang nagsisilbing mga mata. Mayroon naman po itong partition sa gitna, mayroon po siyang high beam and low beam. Napaka-sharp ng edges nito pong kanyang front face cover. Dumako naman po tayo rito sa kanyang side profile. Ito pong kanilang glossy black color, ang kanya naman pong decal color combination is gray and then apple green, which is napakalamig sa ating mga paningin. Sa baba may nakalagay naman po na Honda in white color na decal. Nagkaroon ulit tayo rito ng apple green, gray and then black. Nagkaroon ng mga stripe dyan. At mayroon po itong windlet na kung saan ay pwedeng pumasok at maglaro yung hangin. Hanggang rito po sa bandang likuran nagkaroon ng windlet dito. Sharp yung mga edges, muscular din po yung kanyang design. Ito naman pong kanyang front fender, glossy black pa rin kasi nga all black to. May nakalagay naman po rito na combi brake, which is combination brake system. Ang advantage naman po niyan, once po na pinihit natin yung ating front brake, ay sasabay po ng bahagya yung atin pong preno rito sa likuran. So ito pong kanilang combination brake system ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power. At pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, naka-wavy design, along with single pot caliper na matte black, Tokico yung brand. At ito pong kanyang cast wheel is matte black po yung kanyang color. Hindi po sila the same doon sa special edition dahil nga po matte brown yung color ng special. Pero ito pong kanilang standard is black po yung color nitong kanyang cast wheel. At ang mga sukat po ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin natin itong kanyang fully digital meter panel display. Napakalapad din itong kanyang screen display. Mayroon po tayong mga light indicator sa bandang itaas. May 2 button selectors dito po sa bandang ibaba at sa gitna mayroon po tayo ritong Honda logo. Pagdating naman po sa mga button selector sa kaliwa, mayroon po tayo ritong high beam and low beam, horn, turn signal selector at nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman po, electric starter at ang kanyang front brake. At ang kanya naman pong mga stock na side mirrors, dahon type, maganda na rin. At ang kagandahan pala nito mga KLM, meron na rin po siyang park brake lock. So ayan po, very useful po yan pag kayo po ay magpapark sa mga downhill or uphill situation dahil hindi na po dadaus-dos itong ating scooter. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. Ito po ay equipped with mechanical key. May shutter lock key for safety purposes. At ang kagandahan niyan, include na rin po rito yung kanyang seat opener. At dito po sa kanyang left side pocket, maluwag din, no? Pwede tayong maglagay rito ng mga coins. Sa kabila naman po, dito sa kanyang right side pocket, medyo may kalaliman. Pwede po tayong maglagay rito ng cellphone. At ang kagandahan niyan ay mayroon na po itong integrated na USB charging port. So maglalagay na lang po tayo ng USB cable, no? USB ready na po siya. Pwede na po tayong mag-charge ng ating mga mobile phones or gadgets.
At dito naman po sa bandang gitna, mayroon po siya ritong utility hook na pwede nating pagsabitan ng mga plastic bags. At ang kagandahan ng mga scooter, gaya ng sabi ko, is mayroon po itong mga malalapad at malalawak na floorboard. Ngayon naman, subukan naman po natin siyang sukatin. Very spacious naman po itong kanyang floorboard. Ang kagandahan niya ay malaya po nating maigagalaw ang ating mga paa, lalong-lalo na po sa mga long riding situation. Nandyan naman po sa left side yung kanyang battery compartment. At ito pong kanyang upuan, napakalapad, no? Ang ganda rin. And then napakalampot, kaya very comfortable sakyan. Yung stitches sakto lang, yung pagkakatahi durable naman po siya. At ito pong kanyang integrated na grab bar, yung color po nito is metallic black. So ito po yung noticeable changes na makikita natin dun sa kanilang special edition. Dahil nga po matte brown yung color. So ito pong standard is all black po siya. At dumako naman po tayo rito sa bandang ibaba. Nandirito yung kanyang side stand at ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi na po mag-ooperate itong ating motorcycle. Sa ganong paraan ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng side stand. At mayroon po itong center stand of course. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Meron po siyang rubber cover. Yung kanyang brace is metal po siya. At dito po sa kanyang side profile, napakalaki po ng decal na makikita natin dito. Meron tayong apple green stripe and then nakalagay yung click. May nakalagay po rito na liquid cooled. Isa po ito dun sa pinagmamalaki nitong ating Honda Click, yung kanyang cooling system. Dahil nga po pagdating sa 125cc category ay bukod tangi lang po ito na mayroong liquid cooling system. Ang advantage naman po niyan ay pwede po nating ibabad, maghapon magdamag kahit sa mga malalayong biyahe. Dahil nga po ang liquid cooling system ay more reliable pagdating po sa babaran at sa mga long riding situation. Pagdating naman po rito sa kanyang engine, napakaganda rin ang kanyang engine design. Bilugan at mahaba po itong kanyang airbox. May nakalagay naman po rito na ASP, also known as Enhanced Smart Power. Which is ang kagandahan naman yan mga ka-LM ay nakakapagbigay naman po siya ng more power, less fuel and then lesser emission. At pagdating naman po rito sa kanyang engine, ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Napakalakas na rin at napakabilis na ng kanyang engine design. At ang atin pong Honda Click 125 ay mayroon pong 769mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Although kahit sabihin nating naka-center stand to, is flat-footed tayo rito. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. Glossy black naman po yung kanyang ginagamit sa kanyang coil spring. At ang kanya naman pong rear braking system ay equipped po ito ng drum brake o yung tinatawag po nila na mechanical trailing. At silipin naman po natin itong kanyang taillight, pointed yung pagkaka-design. At ang kagandahan niyan, malapad, kaya talagang very visible, mapa day or night time. At ito pong kanyang rear fender, nandirito po yung kanyang turn signals. LED na rin po lahat ng kanyang ginagamit para sa kanyang lighting system. Itong part na to naka-emboss is ito po yung kanyang plate light. May added reflector light sa gitna at mayroon pong Honda white decal dito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang rear fender, ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Mapunta naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin itong kanyang cast wheel. Matte black po yung kanyang color. At ang mga sukat po ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 100/80-14. Malapad na rin po itong kanyang rear wheels para sa isang 125cc na scooter. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po pala siya ritong integrated na mudguard. So napre-prevent naman po natin na matalsikan po ng dumi or putek ito pong ating scooter. At ito pong kanyang stock pipe, very attractive din, no? Maporma yung design nitong kanyang head protection guard, matte black. Ito pong kanyang tip is metallic silver. Mayroon naman po itong single exhaust. At nandito naman po yung kanyang radiator cover. Overall, pagdating sa kanyang physical appearance, mga ka-LM, napakaganda talaga ng dating. Kaya talagang walang nakakatalo pagdating sa sales itong ating Honda Click 125. Well, anyway, buksan naman po natin itong kanyang upuan para masilip natin ang kanyang underseat compartment.
Maluwag na rin mga ka-LM, saktong-sakto to paglalagyan natin ng mga tools, personal belongings, papers, jacket, gloves at iba pa. At ito po pala mga ka-LM ay mayroong 18 liters na underseat compartment. At included na rin po rito sa bandang itaas ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala mga ka-LM ay mayroong 5.5 liters na fuel tank capacity. Well, anyway, every time po na tayo magpapagas ay kailangan po nating magbukas ng ating upuan. Ito pong kanilang Honda Click 125 ay highly recommended po para sa mga gustong mag long rides, pang daily service, no? So talagang applicable po siya para po sa lahat ng mga activities na pwede nyong gawin. At ang presyo po pala nitong kanilang Honda Click 125 2024 version, standard po ito, ay nagkakahalaga po ito ng 81,400 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng pinakabagong Honda Click 125 standard version, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Honda Wing, San Fabian, Pangasinan branch. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.